27 years old ako noon nung nadiskubre ko ang concept ng multiple sources of income. Nag-work pa ako noon as accountant sa isang kilalang kumpanya dito sa Pinas. Magsimula muna tayo sa kung anong meron ka ngayon. Unang income stream na kailangan mo muna ay salary or sweldo mo sa trabaho. Kaya ko sinabing muna dahil pwede mo tong tanggalin na kapag mas malaki ng income mo sa second to fourth income streams na sasabihin ko mamaya. Dito mo kukunin yung basic needs nyo sa araw-araw tulad ng pagkain, renta ng bahay, pangbayad ng bills, pamasahe, allowances, needs ng mga bata. The question is, yung trabaho mo ba ngayon ay tingin mo sapat na para pag nag-retire ka ay meron ka pa ring pera? Madami siguro sa inyo sasagot ang isang malaking no. Kaya ang pangalawang income stream na kailangan mo habang meron kang trabaho ngayon ay magsimula ng racket tulad ng pagsimula ng maliit na negosyo. Necessity na ngayon na marunong ka magbenta. Hindi lang produkto ang binibenta ha, pwede ka rin magbenta ng serbisyo tulad ng graphic design, paggawa ng website, maging social media ads manager, video editing, transcribing. Ang kagandahan ngayon, pwede mo pang gawin kahit nasa bahay lang. So, ang pangalawang income stream ay income from your own business. Sa negosyo, may pag-asa ka pang yumaman dahil hindi limitado ang income mo. And it's not about the money. Dahil kapag mas malaki ng kinikita mo sa negosyo kaysa sa sweldo mo, pwede ka na mag-resign at mag-full-time sa business. You can be your own boss. Hawak mo oras mo. Marami kang time sa pamilya. May kalayaan ka kailan ka magtatrabaho at kailan hindi ka magtatrabaho na di mo kailangan mag-file ng leave. Ito yung ginawa ko nung 27 years old ako. Habang nag-work ako, part-time financial educator ako sa IMG. Then after 2 years, nag-full-time financial educator na ako. Pero syempre sa ngayon tiis ka muna at matutunan mong palaguin ang racket or side business mo. Yung kinikita mo dito ang gagamitin mo pang-invest sa iba pang negosyo at dun sa third and fourth income stream. Ang pangatlong income stream na kailangan mo ay income from short-term investments. Pwede kang kumita agad sa real estate investment dahil pwede mo agad ibenta ito or pwede naman paupahan mo. Pwede ka rin mag-invest sa company na nagbibigay ng dividend every month, every quarter or annual. Shareholder ang tawag sa'yo. Kaya lang, kinakailangan ng malaking halaga para kumita dito. Ang pang-apat na income stream ay income from long-term investment. Investment na kikita over a long period of time kung consistently kang nag-i-invest dahil nagko-compound ang interest nito tulad ng long-term healthcare and mutual fund. Diyan ako nag-i-invest ngayon. Kaya lang, mahirap simulan ng pag-i-invest kung di mo alam paano mo gagawin. Kaya ako, lagi kong sinasabi na mag-invest sa kaalaman at skills kung paano mapapalago ang pera. Ang tanong, sa apat na income streams, ano ang meron ka? Ngayon na alam mo na ang apat na income streams, posible ka na magkaroon ng masagana at masayang buhay. Pero yun ay kung sisimulan mo nang gumawa ng aksyon.